Nagpapatuloy ang kwento sa biglaang pagtakbo ni Allen patungo sa isang eskinita. At nabangga pa nito ang babaeng Nagel Alaco ng preskong prutas. Natamba naman ang babae sa pagbangga ni Allen ngunit hindi ito pinansin ng ating bida dahil sa pagmamadaling kaya si Harmon na lang ang humingi ng patawad sa babae at sinabing nagmamadali sila. Habang maririnig ang mga maninda sa baligid napaisip naman si Allen na sa unang tingin ito ay parang isang buhay na lungsod. Subalit sigurado siyang may bampira dahil naamoy niya ito at kung susundan niya ang amoy maaari niyang makita ito. Bigla namang himinto si Allen sa isang pinto kaya tinanong na siya ni Harmon kung may nakita ba daw ito. Ngunit hindi naman sumagot si Allen sa tanong nito. At ang nakita niya ay isang putol na ulo na umiiyak at nilagay sa ibabaw ng kahon at nilagyan pa ng mga pulang bulaklak. Sa paghinti nila Harmon at Charlotte labis din naman silang nagulat sa kanilang nakita. Kaya narinig na sila ng halimaw at minulat nito ang kanyang mga mata. Sabay sinigawan sila malakas kaya tinakpan na nila ang kanilang tenga. Agad namang nilabas ni Allen ang kanyang pala, at hinati ang ulo sa kalahati. Kaya wala nang nagawa ang halimaw at tuluyan na itong naputol ang kanyang ulo. Habang nahulog sa sahig ang ulo tinanong naman sila ni Charlotte na kung ito ba ay isang undead. Sumagot naman si Allen na nakadinig na siya ng ganito noon ngunit kakaiba ang nasaksihan nila ngayon. Napalingon naman si Allen sa kanyang itaas at sa isip-isip nito napatanong siya mukhang ito ang katawan ng ulo na nakita nila ngayon lang at sa tingin niya mukha itong sinipsip ang dugo at nawala ang balat sa buong katawan nito. Ngunit sa gilid naman ni Allen ay may biglang nagsalita na may nakasunod daw nito at sa mga narinig nagulat naman si Allen. Kaya napalingon na siya sa kinaroroonan nito kaya napatanong na si Harmon kung anong problema. Sinabi ni Allen na isang middle-aged na tao at may pulang buhok at sa narinig nagtaka naman sila Harmon dito. Dugtong pa ni Allen na ngayon lang ang lalaking nakamasid sa kanila ay tumakbo palayo. Sinabi naman ni Harmon na malaki ang posibilidad na ito ang salarin sumagot naman si Allen na mukhang iyon na nga subalit mahirap na itong habulin pa dahil nagkalat na ang amoy sa buong paligid. Agad naman na sinabi ni Harmon na iulat niya ito pagdating nila sa palasyo pero si Allen naman ay napakamot sa mga narinig at sinabing pumunta lang siya dito upang mag-aral patungkol sa mahika. Ngunit sa di malamang dahilan may naramdaman siyang kakaibang bagay dito. Sa magulong bahagi ng Lawrence's Estate ay may naitala ding pangyayari na katulad ng nakita nila Allen na kung saan may putol na ulo na nilagyan ng bulaklak at ipinatong sa kahon. Sa mga kalsadang may kakaibang kaso ng mga pagpatay. At sa palasyo naman ang pagbisita ng ikapitong prinsipe na tinaguri ang hangal sila ay magulo dahil sa iba't ibang rason. Nagsalita si Allen na bilang isang taong sangkot sa mga sabi-sabi maaari naman siyang makapasok sa palasyo ngunit hindi ito natuloy dahil nagmamakaawa si Harmon dahil gusto niyang manatili lamang si Allen dito. Dagdag pa nito na patungkol sa kaso ni report na niya iyon at dahil magsisimula na ang bangko at bukas wag na daw itong gumawa ng kahit anuman pero hindi naman sumang-ayon si Allen dito at nagalit na nagsasabing alam na niya ang mga bagay na iyon kaya wag na daw ulit-ulitin pa ni Harmon. Pero sumagot naman si Harmon na isa pa din siyang bata kaya tumahimik na lang si Allen. At patungkol kay Charlotte agad naman na nagsalita si Charlotte na maglibot-libot muna siya sa buong palasyo. Sinabi naman ni Harmon dito na kung may magsasabi nitong sino ang kasama nito kaya magsabi lang ito ng kasama niya ang vice captain ng Holy Knights na sinang-ayonan naman ni Charlotte at si Allen naman. Ay nagsalita na tumungo na sa library. Habang papalayo na si Allen sinabihan naman siya ni Harmon na bumaba ito sa hallway at pumunta sa kaliwang bahagi ng courtyard at si Charlotte naman ay nag-alalang sinabi na samahan na niya ito pagtapos niyang maglibot sa paligid at sa mga narinig na pasabi na lang si Allen na tinuturing parent nila siya na parang bata. Ngunit bigla niyang naisip na akala niya nagkakamali lang siya kanina. Ngunit pagkatapos no naramdaman pa din niya ang baho. Dagdag pa niya na ang vampira ay makapasok na sa palasyo. Didugtong pa niyang pag-iisip na mukhang may naramdaman siyang isang banta kaya sundin na lang niya ang sasabihin ni Harmon. Kaya napatanong na siya sa kanyang sarili na tatakbo na lang ba siya pagkatapos niyang nakuha ang aklat ng mahika. At hindi ba daw mas maayos ang pagkuha sa libro kaysa masangkot sa isang kaso. Kaya sinabi na lang niya sa sarili na pupunta muna siya sa aklatan bago niya iisipin ang mga iyon mamaya. Pero himinto na si Allen dahil parang nagpaikot-ikot lang siya sa lugar ngunit nagtaka siya dahil may nakita siyang rebulto. Kaya napatanong na siya na kung sino ang rebultong iyan. Kaya nilapitan niya ito at nakita ang pangalan na nakaukit dito.
At nabasa niya sa nakaukit ang pangalang Ulysses kaya napakamot na lang siya kung sino ito. At tinignan niya ang iba pang nakasulat na ito ay patay sa matagal na panahon. Ngunit naputol ang pag-iisip nito dahil may narinig siyang nagsasalita na sumasakit na daw ang kanyang likod. Dagdag pa nito iniwan lang ito ng mga brat na hindi maayos kaya ang nangyari ginawa na lang ito ng matandang katulad niya pero si Allen naman ay sumilip sa dito at napaisip na isa ba itong Hardenero. Bigla naman na sinabi ng Hardenero na puputulan niya na lang ang mga ulo nito at ilalagay bilang dekorasyon kaya sa mga narinig napaisip naman si Allen na ito ba ay isang mamamatay tao. Sinabi pa ng matanda na paano sila naging tamad at binabayaran ng buwis ng mga mamamayan. Pero bigla na lang itong sumigaw kay Allen at sinabing kung ngayon lang ito dumating lumapit ito sa kanya at bumati at sa mga narinig nagtaka naman si Allen na kung siya ba ang ibig sabihin nito. Agad din namang inutusan si Allen ng matanda na ibigay nito ang lupa at pala sa kanya pero sumagot naman si Allen na hindi naman siya isang Hardenero. Pero tinakot naman siya ng matanda na mukhang kulang ang mga puno dito ng dekorasyon at mukhang babagay ang ulo ni Allen dito ng perpekto sa mga narinig agad namang sinunod ni Allen ang utos. Habang binuhat niya ang lupa napasabi na lang siya sa kanyang isipan na nagsuot pa naman siya ng damit na binigay ni Harmon sa kanya. Ang matanda naman ay napapaisip na mukhang hindi siya nakilala nito dahil sa kanyang kasuotan. Balik kay Allen na nilagay na ang lupa sa harap ng matanda at tinanong ito na kung ito lang ba ang utos. At sabi pa niya dito na mukhang isang hindi pagkakaintindihan lang ang lahat kaya aalis na siya pero may napansin siya sa kamay ng matanda. Kaya sinabi na niya dito na may maraming lupa ang kamay nito kaya tinanong niya kung kailangan ba nito ng panyo. At agad naman na nilabas ni Allen ang panyo na binigay ni Charlotte sa kanya. Kaya inabit na niya ito sa matanda at sinabi na kung maaari wag itong nagtrabaho mag-isa at humingi ito ng tulong. Ngunit nagulat naman si Allen na biglang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Kaya sinabi na ni Allen na anong ginagawa nito pero nagsalita lamang ang matanda na totoo pala na nawala ang memorya nito. At hindi lamang ang personalidad nito ang nagbago kaysa mga narinig nagtaka naman si Allen dito. Kaya hinawi na ng matanda ang kanyang sombrero at sinabing hindi na ba niya matandaan ang sarili niyang lolo. Lumipat ang tagpo sa isang tao na nagmumura ng maraming beses sa kanyang isipan. At ang taong iyon ay si Allen. Mismo na mukhang dismayado sa pagpasok sa palasyo at may nagsasalita pa na nandito na ang ikapitong prinsipe. At sa kanyang pagpasok nakita niya ang Holy Emperor na nakaupo sa kanyang trono at tumingin sa kanya. Habang binalika ni Allen ang nakaraan hindi pa din siya makapaniwala na ang marandang Hardenero pala ay ang mismong Holy Emperor at sinabihan pa siya nito na pumunta sa presence chamber. Balik sa realidad sinabi ng Holy Emperor na narinig niya na isa daw si Allen sa mga tumulong sa paglupog sa Lonia Estate na agad namang sinang-ayonan ni Allen ito. Dagdag pa ng Holy Emperor na narinig din daw niya na pinatay din nito ang isang vampire count. Si Allen naman ay hindi agad sumagot at nag-isip ito ng maigi. Sa isip niya na kahit sa insidente sa Laurencia ay alam na ng mga tao. Kaya walang dahilan na hindi alam ng Holy Empire na merong vampira sa likod ng mga pagpatay na ito kaya para maiwasan ang kasikatan sa pagtulong niya sa Lonia Estate. Tahimik na nag-iisip si Allen na mukhang nagplano ang Holy Emperor na maghanap ng maaaring makapatay sa vampira. Habang tinignan ang mga katotohanan sa kaso. Kaya sinabi na niya na siya nga ang pumatay sa vampira sa mga narinig na gulat naman ang mga tao sa paligid. Ngunit dumagdag ni Allen na hindi niya iyon magawang patayin ulit kahit na mamatay pa siya at bumalik sa pagkabuhay. At kaya lang iyon nangyari dahil sa tulong ng mga tao sa kanyang paligid iyon si Harmon Charlotte Lord Jennard at si Grill higit sa lahat nakatanggap din siya ng tulong mula sa mga mamamayan ng Lonia Estate. Habang pinakita ang kabab ang loob sa lahat sinabi pa ng loko na hindi lang iyon dahil sa kanyang kapangyarihan at makikita naman ang tunay nitong intensyon na kailangan niyang ikalat ang kredito upang maiwasan ang mga maaaring mangyayari sa hinaharap. Sa mga narinig tahimik naman ang Holy Emperor dito. At nagsalita din ito agad na naintindihan niya iyon pero sa isip ng matanda na ito lang ba lahat at sa muka ng kanyang apo ay para itong hindi mapakali. Kaya sinabi na ng Holy Emperor na nagpunta si Allen patungo dito at mukhang pagod na ito kaya magpahinga muna ito ng maaga na sinang-ayonan naman ni Allen. At sinabi ng ating bida na sana magiging maayos na matapos ang pagtugis nito sa mga vampira at nagulat naman ang Holy Emperor sa mga narinig. Pero agad nang umalis si Allen sa chamber.
Kaya napaisip naman ang Holy Emperor na narinig ba daw ito ni Allen kay Harmon. Dagdag pang iniisip ng Holy Emperor na noong nakalipas na 6 na buwan ito ay isang nebusyong hangal ngunit ngayon labis na itong nagbago na labis na pinahahalagahan ang tulong ng iba at napansin din ito ang patungkol sa paglitaw ng mga bampira sa loob ng capital city. Kaya napatanong na ang Holy Emperor na kung mawala ba ang alaala ng isang tao ay magbabago din ba ang ugali nito. Patungkol naman kay Grill at Charlotte base sa ulat ni Harmon sila ay mga nakaligtas sa pamilyang Herreys. At kung yun ang katotohanan sila ay nakagawa na ng pagpaslang sa isang vampira ngunit ang Herreys family ay hindi ang pamilyang may reputasyon sa swordsmanship gamit ang holy power. Mula sa ulat na natanggap niya mula kay Jennard, sinabi niya sa sulat na niligtas ng ika-7 prinsipe ang mga tao mula sa bingit ng kamatayan gamit ang kanyang holy power. Kaya napatanong na lang ang Holy Emperor sa kanyang isipan na yun lang ba lahat at may narinig pa siyang mga ulat na lumabas daw ang imahe ng Diyos ang sigaya pagkatapos nitong magdasal. At binaril niya ang vampira gamit ang baril pang dekorasyon. Mula sa sulat kahit na daw ang taong iyon ay nakasuot ng maskara sinabi ni Jennard na sigurado siyang si Allen iyon. Sa isip pa ng Holy Emperor na akala niya nung una isa lang itong kalokohan pero sinabi niya naman sa kanyang opisyal na ano ang magsasabi nila patungkol dito. Nagsalita naman na sigurado siyang hindi ito totoo. Dagdag pa ng opisyal na sinabi ng prinsipe na hindi siya nagtagap sa lugar ng digmaan pero kinonfir naman ito ng kanyang katabi na may nagsasabing may taong nakamaskara na kagaya ng tindig ng prinsipe. Pagkatapos nun agad naman na sumunod na nagsalita ang mga ibang opisyal at nagtatalo na sila dahil may co-confer prinsipe at may mga naniwala naman dito. Habang nagtatalo ang lahat napasabi na lang ang Holy Emperor na ang mga taong ito ay talagang makikitib mag-isip. Sa isip ng Holy Emperor na ang pagbaba niya sa trono ay unti-unti nang lumapit ngunit wala man lang kahit isa na magiging successor niya at wala siyang ibang maasahan sa ngayon. Nabanggit na niya ang pangalan ni Ulysses. At napapasabi sa kanyang isipan na wala lang sanang nangyari sa panahong iyon pipiliin sana niya si Luan bilang isang successor. Pero may kasalanan din siya sa mga nangyari dahil masyadong malamig ang kanyang pakikitungo dito at inuna ang kaligtasan ng kaharian kaysa sa kanyang mga apo. Naalala niya ang pagsasalita ni Allen patungkol sa pagtugis ng vampira kaya napatanong na siya na maaari bang may pag-asa ang batang iyon. Habang malalim na nag-iisip ang Holy Emperor patuloy naman na nagtatalo ang mga opisyal hanggang sa umabot na ito sa paghahaman ng away. Kaya hindi na natiis ng Holy Emperor at sumigaw na habang sinasabi na kung ayaw nilang huminto harapin nila ang kanyang kamao. Sinabi pa ng Holy Emperor na mga walang silbi kaya may nagsasalita na huminahon na ito. Kaya lumingon na ang Holy Emperor kung sino ang nagsasalita. Ito si Count Pomor ang tagapaglingkod ni Luan at nagsalita pa ito na marami pa silang oras kaya bakit hindi nila subukan na mag-imbestiga ng maigi. Dagdag pa nito na malapit na ang araw ng pagkamatay ni Lady Ulysses na magaganap sa loob ng 2 buwan at mas maganda kung mananatili muna ang ika-7 prinsipe sa palasyo hanggang sa umabot ang panahon na iyon. At masaya pa nitong sinabi na nakatulong na din naman si Allen sa paghili ng vampira. Kaya tinanong niya sa Holy Emperor na sa darating na banquet bakit hindi nila hayaang magpahinga muna si Allen dito pero tahimik lang ang Holy Emperor sa mga mungkahi nito. Kaya nagsalita din naman ito at mahinahon nitong sinabi na wala silang kailangan na ipagmamadali, dahil paparating ang banquet kaya gagawin nila ang mungkahi ni Count Pomor. Lipat naman sa isang tauhan na nagsasabing sa wakas na hanap na niya ang silid-aklatan. Ito pala si Allen na napatanong na lang ito na kung bakit masyadong mahirap ang daan papunta dito. Pero habang pumasok si Allen nabigla naman siya dahil may tumawag sa kanya kaya nilingan niya ang kinaroroonan nito. Si Allen ay napapaisip naman dahil hindi niya alam na mayroong tao ang mananatili sa mga oras na ito. Agad namang sinabi ng babae na tumawag sa kanya na kailangan na niyang umalis kaagad kaya nagtaka naman si Allen dito. Sinabi naman ni Allen na manatili lang itong nakaupo at hindi naman ito narinig agad ng babae kaya napaisip na si Allen na mukhang hindi mapakali ang babaeng ito. Pero wala naman siyang ginawa rito. Pero bigla na lang natahimik si Allen at makikita sa kanyang muka ang pagkabigla. At napaisip siya na hindi maaari. Hindi maaari na ang babaeng ito ay biktima ng dating siya. Kaya sa pag-alala nito natahimik naman ang dalawa kaya sinuri na ni Allen ang kanyang sistema. At yama nga ang hinala niya na ito si Alice Astoria 17 na taong gulang apo ng Archbishop na si Rafael Astoria.
At kaya pala ito hindi mapakali habang humarap sa kanya. Dahil doon naisip ni Allen mukhang iniisip ni Alice na bumalik na ang manyakol sa palasyo. Nagpapatuloy ang kwento sa pagdagdag ni Allen na ang last name ni Alice at ng author ng libro na si Rafael ay magkapareho. Kaya napatanong na siya sa kanyang isipan na ang Archbishop ba ang may akda ng libro. Naalala ni Allen na sinulat niya sa pader gamit ang pintura na ang Archbishop daw ay alipin ni Gaia at dahil dun labis itong nagalit sa kanya. Kaya napakamot na lang siya sa kanyang ulo at naiisip na kilala niya ang may akda ng libro pero kahit sa panaginip hindi niya ito magawang tanenjin at si Alice naman ay nagtaka sa mga aksyon ni Allen. Dahil dun sinabi na lang ni Allen na pasensya na dahil nawala daw ang kanyang alaala at halos lahat ng tao sa palasyo ay nakalimutan na niya. Sa mga narinig makikita naman sa mukha ni Alice ang pagdududa kaya napaisip na si Allen na kahit siya mismo ay hindi maniniwala kung nasa lugar niya ito. Kaya dahil doon naiilang na si Allen at agad na kinuha ang mga kailangan niyang libro sa silid. Pero nung aabutin na sana niya ang kailangan niyang libro nagtaka siya kung bakit wala ito dito. At sa pagtataka ni Allen agad naman na tinanong ni Alice na hinahanap ba daw nito ang libro ng kanyang lolo ay hindi pala ang kanyang ibig sabihin ay ng Archbishop. Sumang-ayon naman si Allen dito kaya nilapitan na siya ni Alice at sinabing binabasa niya ito pero handa naman niya itong ibigay kay Allen kung kinakailangan. Sumagot din naman si Allen na hindi daw niya intensyong kunin ang libro kung may nagbabasa pa nito. Pero sinabi lang ni Alice na ayos lang ito dahil nilinisan niya lamang ito bago siya lumabas dito. Kaya inabot na ni Alice ang kibrong may pamagat na Book of Resurrection. Pahabol naman na sinabi ni Alice na ito ay naglalaman lamang ng mga saliksik ng kanyang lolo at wala namang espesyal dito at sa una palang malabo na ang muling bumuhay ng tao. Nagtaka naman si Allen dito kaya tinanong niya kung bakit malabo ang muling pagbuhay ng tao. Habang kinuha na niya ang libro dinagdag pa ni Allen na ano ang rason kung bakit hindi maaari ang pagbuhay ng isang tao. Sinagot naman ni Alice ang mga tanong ni Allen na kahit gaano pa nakakagaling ang holy power na tinataglay ng isang tao hindi pa rin nito mahuhuli ang kaluluwa na lumisan mula dito at ang mga necromancer lamang ang may kayang gawin ang paghuli ng kaluluwa. Ngunit ang necromancy ay may malaking kapalit kaya hindi ito mainam na gamitin. Sinabi pa ni Alice na ang resurrection ay napaka-imposible na kahit bigyan pa sila ng milagro mula kay Gaia hindi ito magagawa. Sumagot naman si Allen na sa pamamagitan ng tanong na paano kung may isang tao ang nagtataglay ng holy power at magic power sa mga narinig na gulat naman si Alice sa tanong na ito. Sinagot naman ito ni Alice na ang kasong ito ay masyadong kakaiba at kung gamitin man ng isang tao ang parehong kapangyarihan ang kanilang katawan ay sesabog pero si Allen naman ay hindi kumbinsido sa mga narinig. At sinabing ang bagay ng muling pagkabuhay ay hindi pa rin imposible para sa kanya. Kaya tinanong na ni Alice si Allen kung anong ibig sabihin nito agad naman na sumagot si Allen na ayon sa libro kung gusto ng tao maging maayos ang kanyang paggamit sa holy power ay magdasal ito. Sa mga wizard naman ay gumagamit ng mana at spell at sa mga dark magician sila ay gumagamit ng magic power at lifespan kaya tinanong ni Allen na may paraan ba na mapahusay ang paggamit ng holy power sumagot naman si Alice na kung ito daw ay nagtatanong ng paraan maliban sa pagdadasal gumamit ito ng magic tools. Ngunit nung sinabi ni Allen na ang resurrection ay posible ano ba daw ang ibig sabihin nito hindi naman sumagot si Allen at may napagtantong isang bagay at yun ang pag-aabala niya sa isang babae na lalabas na sana ng silid. Kaya sa pilitan na itong pinalabas ni Allen at sinabing masyado ng gabi kaya umuwi na ito pero si Alice naman ay tatanggi pa sana pero sinabi ni Allen na mukhang hindi ito komportable sa kanya at wag na nitong itanggi pa. Sinabi pa ni Allen na sisiguraduhin niyang papatayin niya ang ilaw sa library bago siya uuwi. Kaya sinabihan na niya si Alice ng good night at wala namang magawa ang babae dito. Kaya tuluyan na siyang pinalabas at napatanong na lang siya na paano naman ang patungkol sa usapin ng muling pagkabuhay. Sa isip ni Alice paraan lang iyon ng ikapitong prinsipe para palayasin siya. Ngunit sa pagkakataon na ito ay may kakaiba siyang naramdaman. Dahil may kakaibang aura ang pumapalibot kay Allen. Pero agad naman na naantala ang pag-iisip ni Alice nung may tumawag sa kanya. At ito ang Archbishop na kanyang lolo at tinanong siya nito kung ano ba daw ang ginagawa ni Alice dito. Sumagot naman ang babae na nag-aaral lang siya sa library kaya sinabi naman ng Archbishop na natural lang ito dahil magkatulad sila. Ngunit binalaan niya si Alice na mag-ingat dahil bumalik na ang ikapitong prinsipe.
May inabot naman na maskara ang Archbishop sa babae. Sabay sinabi pa nito na wag nitong itutulak ang sarili ng masyado. Sinabi pa ng Archbishop na pinili siya ng dayosa at binigyan ng talento ngunit ang trabaho nito ay malaking race posibilidad pero sumagot lamang si Alice na alam na niya iyon. Kaya wag itong mag-alala dahil siya ay malakas na tao kagaya ng kanyang lolo at sa mga narinig masaya naman ang Archbishop dito. Lumipat ang tagpo sa pagpasok nila sa madilim na silid. At makikita sa kama si Luan na labis na naghihirap sa sumpa. Kasunod nun sinuot na ni Alice ang kanyang maskara at sinabi ng kanyang lolo na sisimulan na nila ang pagpapagaling ngayon. Kaya agad nilang pinalibutan si Luan at sabay silang nagpalabas ng holy power dito. At si Luan naman ay labis na nasasaktan dahil imbes na gumaling mas lalo pa siyang pinahirapan dito. Habang sumisigaw si Luan sa sakit sa isip ni Alice ay tama ang sinabi ng kanyang lolo. Nasa harap ng sumpa ang katawan ng ika-unang prinsipe kahit na ang holy power ay walang talab dito at sa pagkakataong ito ay kunti na lang ang natitirang oras ng prinsipe. Dagdag pa ni Alice na maghahanap siya ng paraan upang malunasan ang sumpa ng prinsipe. At dahil doon naalala niya si Allen na nagsasabing hindi naman imposible ang pagbuhay muli ng isang tao. Ayon kay Alice sa kanyang isipan na alam na niyang imposible ang resurrection pero sa pag-alala niya sa mga sinabi ni Allen gumagaan ang kanyang loob at masasayahan siya kung iyon ay mangyayari. Lipat ang tagpo sa isang tao na nagsasabing ito lang ba ang dokumento na nakalap. At wala man lang bang impormasyon patungkol sa kanyang mga magulang. At iyon pala si Allen at si Harmon naman ay nagsasabing kailangan pa ba ito ni Allen kahit naalala niya naman ito sa mga narinig na galit naman si Allen at sinabing akala pa ba daw ni Harmon na pinik niya ang kanyang amnesia sinabi niya na nawala talaga ang kanyang alaala kaya sabihin na nito sa kanya. Sinabi na ni Harmon na nung sila ay buhay pa namumuhay sila ng masaya at normal pero si Allen naman ay hindi kumbinsido at sinabing yun lang ba iyon. Pero maigi niyang tinignan si Harmon at sa isip-isip niya ang hangal na taong ito. Ay hindi marunong magsinungaling at kailangan niya lang naman malaman ang relasyon ng kanyang pamilya sa isa't isa pero mukhang ito ay nakakapagtaka pero hinayaan na lang ito ni Allen dahil ito ay patungkol sa royal family na hindi dapat pang-usapan. Nagsalita naman si Harmon na malapit na ang banquet kaya hindi ba daw maghahanda si Allen dito pero si Allen naman ay nagsasabing kailangan pa ba iyon. Sinabi naman ni Harmon na kung magkakamali ito doon ay pagtatawanan lang ito ng mga tao at patungkol kay Charlotte ay nag-aaral na ito ng palace etiquette at hindi na ito mahihiyang humarap kay Allen pero ang ating bida naman ay nagrereklamong hindi ba daw niya ito ma-enjoy ng normal. Sagot naman ni Harmon na ang party at ang banquet ay magkaiba. At paano kung dadalo din ng kuya nito ang ika-unang prinsipe? Pero si Allen naman ay sumagot na sino ang taong iyon kaya pinaliwanag ni Harmon na nandyan ito sa family tree. Kaya tinuro niya ang larawan nito at sinabing ito ang kanyang nakakatandang kapatid. At ang taong babantayan ni Allen dahil isa itong banta sa kanya. At lipat naman kay Luan na galit dahil nagdadaos ba daw sila ng banquet para sa isang katulad ni Allen. Lumipat ang tagpo sa araw ng banquet at may mga maharlika na pinuri ang kagandahan ni Alice. At nasasayahan sila na makita ito sa tagal ng panahon at si Alice naman ay nasisiyahan dito. Pero sa isip ni Alice ay napasabi na ang kanyang lolo ay sinabing hindi na siya padadaluhin. Ngunit sinabi nito na kaya niya ito hindi padadaluhin ay hindi ito para kay Harmon o kay Jenner kundi para ito sa tagumpay ng ikapitong prinsipe ang banquet kaya iniisip na lang ni Alice na dahil hindi dumalo ang kanyang lolo kaya siya na ang dadalo para rito. At isa pa ito daw ay abala para gamitin ang ika-unang prinsipe pero habang nag-iisip si Alice may isang tao ang tumawag sa kanya. Kaya agad itong nilingan ng babae. At ito si Count Pomor na nagsasabing maganda pa din daw palagi si Alice at ang lahat ay maniniwala kung sasabihin nila na ito ay reincarnation ng Diyos ang si Gaia. Habang papalapit si Count Pomor nakilala naman siya ng mga tao at sa mga bulungan nila ay nakatanggap daw ng citizen support. Dagdag pa ng mga bulong-bulungan na mahirap bang pakiusapan ang mga mabababang tawat dahil ang Count ay hindi interesado sa kapangyarihan ginagawa na lang ito ng mga voluntaryong gawain at ang lahat ng iyon ay narinig ni Alice. Kaya inawat niya ito ngunit pinigilab siya ni Count Pomor at hahayaan na niya ang mga iyon. Sabay pangiting sinabi na hindi sila nagsasalita ng kasinungalingan. Dahil matapos mamatay ang kanyang asawa ang tanging rason lang niya ay voluntaryong pagtulong sa kaharian.
Kaya sinabi niya kay Alice na mukhang ang gawain niya ay hindi gawaing pangmaharlika pero si Alice naman ay sinabing hindi ito ang kanyang ibig sabihin. Dugtong pa ni Alice na mas karapat dapat pa daw itong bigyan ng respeto pero sa isip niya medyo ito ay kakaiba. Sa isip ng babae ang Count ay isang mabiting tao na naglilingkod kay Lady Eulalia noon at ngayon ay sumusuporta ito sa ikaunang prinsipe at tapat na tagasunod. Hindi na ito naghahanap ng asawa at kapangyarihan kundi ito ay nag-alala lamang sa kalusugan ng unang prinsipe at siya din ang taong nagsasalita para sa mga mamamayan. Ngunit laking katanungan ni Alice na bakit siya nakakaramdam ng hindi pagkakomportable. Kaya sinabi na nito na kailangan na niya umalis dahil makipag-usap pa siya sa mga ibang maharlika na intindihan naman ito ni Count kaya nagpaalam na din ito. Habang lumalakad sa isip ni Alice ay nakaramdam siya ng hindi maganda. Pero nagulat naman si Alice nung may kinakabahang tinig sa kanyang harapan. Ito si Lord Gennard at si Grill. Pinakilala naman ni Gennard ang kanyang sarili na siya ay Lord sa countryside na pinapadali siya dito pero sa kanyang pagpapakilala labis naman itong kinakabahan kaya pinagalitan na siya ni Grill na wag na itong magkalat at gayahin lang siya dahil isa lang siyang commoner. Pero si Lord Gennard ay tinanong na saan na si Allen at paano sila iniwan nito at sa narinig na pangiti naman si Alice. Habang nag-iisip si Gennard na matagal na siya nakadalaw sa banquet kaya mas mabuting komportableng makikisalamuha sa mga tao pero bigla namang lumapit si Alice at binati ang dalawa kaya nagulat naman ang dalawa at nakilala nila ito bilang ang apo ng Archbishop. Pinakilala naman ni Alice ang kanyang sarili pero sumagot naman si Gennard na nakikita lang niya ito sa malayo. Pero si Count Palmer ay nagmamasid lamang sa kanila na may seryoso itong muka. Pero pumasok naman sila Alan Harmon at Charlotte sa banquet kaya pinakilala ito ng mga tao sa loob. Habang si Alan ay pinagmasdan ang reaksyon ng mga tao, si Count Palmer naman ay nagmamason lamang dito at may nanlilisik na mga mata. Habang nakaupo na si Alan sa isip niya ay hindi niya ito inaasahan. Sa katotohanan siya ang prinsipe na maaaring magmana sa trono at pinatapon akala niya wala nang pupunta para sa kanya. Ngunit ang mga tao ay hindi pinansin si Allen at tinignan nila si Charlotte at nagagandahan sila dito. Kaya tinanong na siya ni Allen na bakit ito nag-aakit ng atensyon si Charlotte naman ay nagtaka sa tanong ni Allen. Sinabi naman ni Allen na nagmukha pa daw itong maharlika kaysa sa kanya kaya napatanong na ito na nakatulong ba daw ang mga pinag-aralan nito sumagot naman si Harmon na ang inat posture ay hindi lamang nakukuha sa mga klase. Habang nagtatanong si Allen kay Harmon nang marami lumapit naman si Count Palmer at binati si Allen ng may ngiti. At sinabi din ni Count Palmer ay matagal na din silang hindi nagkita ni Harmon pero si Allen naman ay sinabing sino ba daw ang taong ito. Agad naman nagumit na si Harmon at sinabing ang ugali nito ay hindi isang ugali ng prinsipe at pinakikila ni Harmon si Count Palmer kay Allen pero tinakpan lamang nito ang kanyang tenga at si Count Palmer naman ay tumawag lang at sinabing ayos lang daw ito. Kaya sinabi na nito na matagal na silang hindi nagkita kaya nauunawaan niyang nakalimutan na siya nito sabay inabot ang kanyang kamay kay Allen. Sinabi pa nito na sana patawarin siya nito sa kanyang kabastusan dahil sa hindi niya pagtulong sa mga panahong naghihirap ito si Allen naman ay sumagot na di na kailangan iyon. Kaya inabot na din niya ang kamay nito at sa isip ni Allen na si Count Palmer ay naglingkod sa kanyang ina at sinuportahan ang kanyang kapatid. At sa naalala pa din ni Allen ang mga taong tumulong sa kanila pero lumabas naman ang sistema sa harem ni Allen. At labis na siyang nagulat sa kanyang nakita. Ang nakalagay dito ay ang pangalan ng Count at hindi pa alam ang edad nito ito din ay isang vampira na may katauhang paghigop ng dugo at body dismemberment at marunong din ito ng black magic at ang kasalukuyang estado nito ay uhaw sa dugo. Kaya hinigpitan na nito ang kanyang paghawak sa hangal at minura ito sa kanyang isipan. Dagdag pa ni Allen na ang bastardong ito ay isang vampira. Tinanong naman siya ng hangal na Count na nasasarapan ba daw ito sa mga pagkain pero si Allen naman ay nagulat dahil may lumabas na maitim ba aura mula dito. Kaya sinagot naman ito ni Allen na masarap ito pero sa kanyang isip nagulat din siya dahil napakawalan niya ang kanyang holy power nang hindi niya alam pero wala man lang epekto ito sa Count. Nasisiyahan naman ang hangal na Count habang sinabi na matagal-tagal na din itong hindi nakapunta sa kusina ng palasyo pero si Allen naman ay nagtanong sa kanyang isipan na kailan pa daw ito nakapasok sa palasyo. Lumingon naman si Allen sa mga taong likod ng Count na pinagtataka naman nito. Patuloy naman itong pinagmasdan ni Allen.
Hanggang sa nakita niya ang pulang aura na pumapalibot dito. At kasunod nito lumabas ang sistema na nagpapahayag na ang karamiham sa mga ito ay mga vampira na labis naman na ikinagulat ni Allen. Bigla namang tumayo si Allen kaya tinanong ito ng hangal na Count na may tao ba siyang hinahanap pero sinabi lamang ni Allen na nadismaya siya na may naalala siyang isang bagay pagkatapos kumain. Kaya tinawag na niya ang nagdala ng inumin at sinabing kumuha siya ng isa. Agad naman na binigay ng lalaki ang inumin. Kaya nagulat naman ang hangal na Count at sinabi ni Allen na ang ibig sabihin niya ay ang inumin. Inulit ni Allen ang kanyang sinabi na isang nakakadismayang bagay ang hindi pag-inom ng alak pagkatapos kumain pero hindi alam ng Count ginawa ni Allen ang alak sa patungo sa holy water. Habang pinalitan niya ang alak nagkatitigan naman ang dalawa ng seryoso. Sabay inalok naman ito ni Allen ng uminom ng isang baso. Nagpapatuloy ang kwento sa pagtanggap ng hangal na Count sa inaalok na alak ni Allen at sinabi pa nito na kinararangal niyang tanggapin ang alak pero si Allen naman ay nananabik sa maaaring mangyayari. Sa isip pa niya nilagyan niya ito ng holy power kaya naging holy water ang alak. Dagdag pa ni Allen sa kanyang isipan na bilisan na daw nitong uminom at ipakita nito ang tunay niyang pagkatao at kaya sigurado na siyang ang nilalang na nakasilip noon ay ang taong ito. Habang uminom ang hangal na Count sa alak na pangiti naman na iniisip ni Allen na kung ang tunay na pagkatao ng Count ay mailantad ang mga kaso ng pagpatay ay matatapos ng natural. Pagkatapos maubos ng hangal na Count ang holy water bigla itong natahimik na para bang alam na nito ang ginawa ni Allen. Pero sa hindi inaasahan tumawa lang ito ng bahagya at sinabi pa kay Allen na mukhang nalasing na daw siya. Pinagpatuloy niya pa rin ang pagpapanggap at humingi ng tawad dahil mahina daw siya sa mga alak pero si Allen naman ay hindi kumbinsido at sinabing mukhang hindi pa daw ito nalalasing sa tingin niya. Sumagot naman ang hangal dito at sinabing kaya hindi pa siya tuluyang nalasing dahil konti pa lang ang kanyang iniinom. Pero si Allen naman ay kinuha ang baso at binuhos ang lamang nito sa sahig. Kaya napasigaw naman ang hangal na Count at nilingan naman ito ng mga tao sa paligid. Habang natamba ang Count sa sahig tinanong niya ang prinsipe na ano ba daw ang problema nito sa kanya. Hindi naman nakinig si Allen dito kaya bigla niyang hinampas ang hangal gamit ang basag sa baso kaya nataman ito sa kamay. Habang nagtatakang sumigaw ang hangal na ano ba daw ang ginawa ni Allen pero si Allen naman ay nabigla. At napatanong na bakit hindi nito pinagaling ang kanyang sugat. Kaya naisip na niya na tunay ba daw itong vampira pero si Harmon naman ay pumagitna at sinabing mukhang lasing na daw ang prinsipe. Tinanong naman ni Harmon ang hangal na bakit ito hindi pumasok sa silid at pagalingin ang kanyang sugat sumagot naman ang hangal na sa tingin din niya na ito ay mas mainam kaya aalis na siya dito. Kaya tumakbo na ang hangal na Count patungo sa isang silid. Habang si Harmon naman ay tinanong si Allen na bakit niya iyon ginawa sa Count at si Charlotte naman ay tinanong na nakaramdam ba daw ang kakaiba ang prinsipe dito. Ang kanilang tanong ay sinagot ni Allen ang sabay at sinabing ang hangal na iyon ay isang vampira at sa narinig labis naman itong ikinagulat ng dalawa. Agad naman na sinabi ni Harmon na tutugisin na nila ang hangal na iyon pero si Allen ay pinahinahon si Harmon at sinabing wag silang magapadalos delos at sa ngayon ang una nilang gawin bigyan nila siya ng isang pirasong papel at panulat. Nagtaka naman si Harmon dito at tinanong si Allen na ano ang gagawin niya dito kay sinabi naman ni Allen na hindi ba ito halata gagamitin niya ito para tugisin pa nila ang iba pang vampira. Lipat sa hangal na Count na mabilis na tumakbo sa silid. Pagpasok nito ay umubo ito at hinawakan ang kanyang kamay. Sabay samuka ito ng ubo. At kasunod nun nagmura ito ng nagmura. Ang pinagmumura nito ay ang ikapitong prinsipe at makikita na parang nasunog ang bibig sa holy water. Kaya naalala na niya ang pangyayari at sa tingin niya nalaman na ng prinsipe kung sino talaga siya dahil imposibleng may mag-alok ng holy water sa pamamagitan ng alak. Patuloy naman na umubo ang hangal ng maraming dugo at nagmura pa ito dahil kailangan na naman niyang palitan ang mga nasunog niyang laman loob. Ang kanyang kailangan ay isang bagong dugo at preskong karne. May bigla namang tumawag dito mula sa labas ng silid. At ito ay isang katulong na nagsasabing kailangan niyang linisan ang silid nito. Ang hangal naman ay masayang sinabi na pumasok ito. Kaya pumasok naman ang katulong at sinabi na ng hangal na wag itong mahiya at maglinis lang ng comfortably. Pero ang katulong naman ay nagtaka sa maraming dugo na nakakalat sa sahig. Pero kinain na ito kaagad ng hangal at sinabi pa na dumating ito sa tamang oras.
May dumaan naman na dalawang katulong sa harap ng silid ng hangal at bahagya itong nabigla sa pagbukas ng pinto ng silid. At nakita nila ang hangal kaya binati nila ito ng magandang gabi pero sinabi naman ng hangal na yun ay isang masarap na hapunan. Sinabi pa nito sa mga katulong na sila ay masyadong abala sa banquet at natuwa naman ang mga katulong dito at sumagot na tanging ang count lang daw ang nag-alala sa kanila. Pero bigla naman itong binanggit ang pangalan ng isang katulong na si Milia. Nakita niya daw itong masipag magtrabaho kaya naisip niyang kunin ito sa kanyang manor kaya tulungan niya sila na sabihin ito sa Chamberlain. Sumagot naman ang mga katulong na mukhang nasisiyahan si Milia dahil natanggap ito sa pamamahala ng Count pero hindi nila alam na ang katulong na tinukoy nila ay naging hapunan na ng hangal na Count. Bahagya naman na tumawa ang hangal at sinabing wala namang espesyal sa kanilang manor at aalis na siya pero sinabi ng katulong na hindi dyan ang patungo sa banquet hall. Pero sinabi ng hangal na hindi siya pupunta sa banquet hall. Dahil pupunta siya sa silid ng unang prinsipe para maghatid ng pagbati dito. Balik naman kay Allen na natapos na sa kanyang pagsusulat ng lahat na maaaring vampira kaya nagulat naman si Harmon dahil ganito ba karami ito. Pero sumagot namang si Allen na ito lamang ang nakita niyang mga bastardo sa unang palapag kaya si Charlotte naman ay napasabi na lang na maraming mga maharlika pero si Harmon naman ay nagsasabing wala pa silang ebidensya na ang lahat ng ito ay vampira mananatili parent itong malaking problema. Subalit kung lahat ng ito ay wala pang naging parent maaaring hindi pa lumala ang sitwasyon pero Allen naman ay nagtaka sa pagkarinig salitang parent. Kaya pinaliwanag ni Harmon na sa alam ni Allen sa ebolusyon ng undead. Pagkatapos ng ebolusyon bilang isang vampira sila ay tinatawag na parent at ang katulad nito ay ang vampire count na natalo nila noong nakaraan. At sa lahat ng paghihirap ang parents ay ginagawa ang tinatawag na creation na mas mahina kaysa parent. Ngunit ang kanilang espesyalidad ay magtago mula sa mga tao kaya tinanong na ni Allen na maaari din ba silang magtago mula sa Holy Emperor. Sinagot naman ito ni Harmon na sa katunayan ito ay totoo. At nilantad pa ni Harmon ang katotohanan na ang mga ito ay maaaring palitan ang kanilang mga katawan sa katawan ng tao kay labis naman na nagulat sina Allen at Charlotte sa narinig. Kaya sinabi na ni Allen na ang ibig sabihin ni Harmon ay ang katawan ng ulo na nakita nila. Agad naman itong sinang-ayonan ni Harmon at sinabi na tinangay nito ang katawan habang iniwan ang kanilang mga ulo at dahil sa ito ay isang katawan ng tao ang holy power ay malakas sa kanila pero si Allen ay tahimik lang na nakikinig. Sabay mahigpit na hinawakan ang papel na kanyang sinulatan ng lista. Kaya inabot niya ni Harmon ang papel at sinabing di ba may mataas na posisyon si Harmon sa palasyo. Sumagot naman si Harmon na meron siyang posisyon na maaaring magtawag ng isang-isang hukbo ng mga Holy Knights. Kaya sinabi na ni Allen na ito na daw ang tutugis sa mga hangal na nasa listahan at wag daw itong magpadalos-dalos at patayin ang mga ito kung kinakailangan. Pero si Harmon naman ay may pag-alinlangan na tinignan ang mga nakalista sa papel. Dagdag pa ni Allen na ibigay na niya dito ang responsibilidad kaya samahan na ito ni Charlotte. Sumagot naman ito na magiging maayos lang ba si Allen ng mag-isa dito. Nagprotesta naman si Harmon na ang pagpatawag ng hukbo ay isang pero hindi na siya pinatapos ni Allen at sinabing bakit ito mag-alala sa kanya kundi mag-alala ito sa kanilang sarili. Sinabi naman ni Harmon na wala naman silang ebidensya na vampira ang mga ito pero sinabi lamang ni Allen ng may malamig na tono na papatayin nila ang mga ito at ipakita nila ang kanilang tunay na anyo tungo sa abo. Dagdag pa ni Allen na ang Count ay alam na nalaman na niya ang kanyang katauhan kung hindi sila magmamadali maaaring siya pa ang mabingit sa delikadong sitwasyon. Sa mga narinig tahimik naman na nagkatitigan ang dalawa. Agad naman na sumang-ayon si Harmon at si Charlotte naman ay sinabing mag-ingat si Allen. Kaya agad na silang umalis sa lugar at si Allen naman ay nakatingin sa dalawa at napaisip na kailangan na niya magtago ngayon. May tumawag naman kay Allen na ikinagulat niya. Kaya nilingan ito ni Allen at nagsalita pa ang lalaki na matagtagal na din silang hindi nagkita. Sabay kinindatan pa siya nito at tinawag na little brother. At makikita sa sestema ni Allen na ito si Ruffella Falls ang pangatlong prinsipe 21 na taong gulang. Nagpapatuloy ang tagpo sa pagsadabi ni Allen sa kanyang isipan na ito pala si Ruffella Falls at ito naman ay nagsalita na narinig niya na nawala ng alaala si Allen kaya nalulungkot siya dito. Pero sa totoo lang masaya pala ang hangal ngunit bigla siyang tinawag ni Allen. At ito ba daw ang ikatlong prinsipe at sa isip ni Allen sinabihan siya ni Harmon patungkol dito.
Ayon pa ni Allen, ito ay mama's boy na kahit ang Holy Emperor ay nakapansin dito ang prinsipe na wala man lang presensya, kaya si Ruffel naman ay napasabi na lang na mukhang kilala na siya ni Allen. Sumagot naman si Allen na sinabihan lang siya ni Harmon patungkol sa kanya at sa mga narinig, sumang-ayon naman ito. Pero bigla nitong sinabi na wala ang iba pa nilang mga kapatid na prinsipe sa banquet. At wag daw na madismaya si Allen dito dahil mukhang may ginagawa lang ito na importante para makalimutan ang banquet, pero si Allen naman ay napaisip na sinubukan lamang ng hangal na ito na kunin ang loob niya. Kaya pinatulan na niya sa paggamit ng salitang ayos lang daw kahit ito lang ang dumalo, kaya sa mga narinig mayabang naman na sinabi ng hangal na kaya lang daw siya nakapunta dito dahil wala siyang mga gawain ngayon. Bigla niya namang hinawakan ang balikat ni Allen at nagsabing sa nakikita niya patuloy pa rin ito sa paggawa ng kaguluhan at masaya siya na nananatili pa rin ang pag-iisip ng mga walang kabuluhan. Pero may pagbabanta naman itong sinabi na kung bumalik lang si Allen dito para kunin sa kanya ang posisyon para sa Crown Prince, magiging kalabang niya ito, sabay mahigpit na hinawakan ang balikat ni Allen na napansin naman nito. Dagdag pa ng hangal na mananatili lang daw si Allen na mamuhay sa magandang buhay na tinatamasa niya ngayon. Kasunod nun nagpaalam na ito kay Allen. Sa isip naman ni Allen na kahit hindi pa siya pumunta dito wala pa rin itong pag-asa na nakuha ang pagiging Crown Prince, at sa tingin ni Allen ito ay isang third-rate na kontrabida lamang. Kaya tumalikod naman si Allen at sa isip niya dapat kalimutan na niya ang hangal na iyon, pero mukhang nabasa naman ni Ruffel ang iniisip ni Allen at si Allen naman ay kailangan ng mag-focus sa kanyang gawain. Dahil hindi niya pa kilala ang lakas ni Count Pomor ng masyado, kaya kailangan niyang ipunan ang kanyang enerhiya. At kailangan naman niya na magtago dahil hindi pa natapos ang gawain nila Harmon at Charlotte, pero bigla namang bumukas ang pintuan. May tumawag naman ng malakas sa pangalan ni Allen na agad naman na tumagos sa kabilang tenga nito. At inulit pa nito ang pagtawag sa pangalan ni Allen at palabisan niya daw ito. Kaya napakamot naman si Allen at namangha sa pangahas nitong pagtawag sa kanyang pangalan, at gaano kaya siya kasama kung isisigaw lamang nito ang kanyang pangalan at pumunta dito. Pero may umawat naman nito at tinawag si Luan na huminto ito at wag masyadong gagalaw, kaya napalingon naman si Allen sa pagdinig niya sa pangalan ni Luan. Kaya napasabi na lang ito na sa oras na ito na ang pinakamalalang mangyari dahil pumunta ang unang prinsipe, si Luan. Lumabas naman ang Sest Emma na nagpakilala kay Luan na may 27th na edad at may maraming talento na pasok para sa Crown Prince na posisyon, at ang layunin nito ay ang pagpatamba sa ating bida na hindi pinarangalan ang pagkamatay ng kanilang ina. Si Allen naman ay nagulat at napaisip sa mabahong amoy at magic power, at hindi siya makapaniwala na ito ay buhay pa sa kabila ng malabangkay nitong katawan. Kaya napasabi na lang siya na ang willpower nito ay masyadong malakas, ngunit hindi na natapos ni Allen ang kanyang salita at agad na dinakma ni Luan ang kwelyo nito. At sinigaw na paano magagawa ni Allen ang pag-insulto sa kanyang katulong. Dahil ang Count daw ang naglingkod sa kanilang ina at hindi iniisip ni Luan na alam ito ni Allen. At ano daw ang rason ni Allen para insultuhan ang dayosa at gumawa ng bagay na taliwas dito. Kaya tinanong niya dito na paano ni Allen nagawang dungisan ang karangalan ng kanilang ina. Lipat naman sa tauhan na nagulat sa pagpasok ng Holy Emperor at nagsalita na ano ang ginagawa ng dalawa. Sa pagpasok nito may nagsalita na sa ilalim ng proteksyon ng Holy Empire. Ang ruler ng Holy Empire ang Holy Emperor. Kaya mahinahon naman itong sinabi na bakit walang sumagot sa kanya. Kaya inulit niya ang sinabi niya na ano ba daw ang ginawa ng dalawa, at kasabay ng sigaw lumabas ang malakas na pressure sa buong paligid. Kaya napaisip na si Allen na kahit ang sigaw lang ng kanyang lolo ay naglalabas ng ganito karaming holy power. Agad naman na tinapos ng Holy Emperor ang sigaw nito dahil napaubo na ng dugo si Luan, kaya nag-alala naman ang Archbishop dito. Kaya agad naman na inutos ng Holy Emperor na ang Archbishop at iba pang mga healer ay tulungan ang unang prinsipe. Sabay lumapit naman ang Emperor kay Allen at sinabing ipaliwanag nito ang kanyang sarili na ipinagtaka naman ni Allen. Kaya sinabi naman ng Emperor na totoo ba ang narinig niya na ininsulto niya si Count Pomor, at sinabi naman ni Allen na ito ay totoo. Kaya agad na tinanong ng Holy Emperor na ano ang rason nito para gawin ang bagay na iyon, at si Allen naman ay napaisip na hindi niya balak na insultuhan ito kundi tugisin ang hangal na iyon. Kaya napatanong na lang siya sa kanyang isipan na sasabihin niya lang ba daw dito na ang Count ay isang vampira.
Pero agad niya itong binawi dahil hindi ito maniniwala sa kanya. Kaya sinabi na lang niya na masyado siyang nakainom kaya nagawa niya iyon habang si Luan naman ay kasalukuyang pinagaling. Pero sinabi naman ng Emperor na totoo ba ito at si Allen naman na nakatitig dito ay napaisip na anong klaseng reaksyon ito. Dahil parang may inaasahan itong ibang sagot mula sa kanya gaya noong una. Kaya sinabi niya na lang dito na wala ng ibang rason at si Luan naman ay patuloy pa rin na pinagaling. Pero bigla itong tumayo at pinatabi ang nagpapagaling sa kanya. Sabay dinampot nito ang isang baso mula sa lamesa. At tinapon patungo sa kinatatayuan ni Allen. Kaya sinigawan na siya ng Holy Emperor at humingi naman ito ng tawad sa kanyang kabastusan at sinabing hindi lang niya natanggap na ang taong tumulong sa kanya ay babastusin ni Allen. At ito ang bagay na hindi niya kayang palagpasin kaya humingi na siya ng pahintulot sa Holy Emperor para sa isang sparring. Kaya tinanong na siya ng Holy Emperor na paano niya nagagawang sabihin ang mga bagay na iyon sa kabila ng malabang kanyang katawan. Kaya sinabi na lang ng Holy Emperor na didisiplinahin niya na lang si Allen pagkatapos nito kaya bumalik na si Luan sa kanyang silid pero hindi naman sumang-ayon si Luan dito. Dahil narinig niya na binigyan ng Holy Emperor si Allen ng kredito sa kaso ng Lonia Estate. At kung hahayaan ng Holy Emperor na mag-sparring sila ni Allen maaari pa nilang makita ang tunay na pagkatao nito at sa mga narinig na palingon naman ang Holy Emperor kay Allen. Sabay sabi pa ni Luan na mapapatunayan talaga nila na ito ba ang pumatay sa vampira o kinukuha lang nito ang mga kredito mula sa mga tao. Kaya tinanong pa ni Luan na hindi ba daw nagtataka ang Holy Emperor dito pero si Raphael naman ay pinigilan ng Holy Emperor sa pagsang-ayon sa mungkahi ni Luan. Bahagya namang natahimik ang Holy Emperor at mukhang nag-iisip pa ito. Pero bigla na lang itong lumakad kaya sinabi na ng Archbishop na si Raphael na saan ba daw ito pupunta. At dapat pa daw nitong pigilan ang dalawa pero si Luan naman ay tinawag si Allen na little brother at sinabing ang Holy Emperor ay sumang-ayon sa kanilang sparring. Kaya tinuro niya ito at sinabing sisiguraduhin niyang ayusin ang ugali nito. At mas mabuti pa do na ihanda na daw nito ang kanyang sarili. Ngunit si Allen ay seryoso lamang na nakatingin dito at napaisip na hindi man lang nila tinanong ang opinyon niya patungkol dito. Habang pinagtitinginan sila ng mga tao mula sa taas may nagsasabing dapat na silang umalis ngayon at sabi pa ng isa ng ginawa na naman ng ikapitong prinsipe ang kabulastugan nito. Kaya dapat na nilang umalis pero sa likod naman na nag-usap na mga tao ay may galit na tauhan dito. At ito si Grill na sinabi pa nito na kahit si Allen ay may pagkahangal isa pa rin itong mabuting tao pero habang nagsasalita si Grill may pumihil naman ito sa papagitan ng pagtakiyo sa bibig nito at pinakalma siya. Ito pala si Jenner na humingi ng tawad kay Alice dahil ang kaibigan niyang ito ay masyadong mahina sa alak. Pero hindi naman sila pinansin ni Alice at si Alice naman ay tahimik lang na nakamasid sa ibaba kaya tinawag ito ni Jenner. Bigla naman itong nagsalita na di ba nila napansin ang inabot na sulat ng prinsipe kay Harmon kaya tinanong niya si Jenner na alam ba daw nito ang lamang ng sulat sumagot naman ito na hindi niya nakita ito kaya tinanong niya pabalik si Alice na importante ba ito. Habang patuloy na tinakpan ni Jenner ang bibig ni Grill sumagot naman si Alice na ito ay nakapagbagabag lang sa kanya ng kaunti. Subalit laking tanong sa kanyang isipan na kung saan bakit ang ikapitong prinsipe ay nag-alok ng alak kay Count Pamor. At dagdag pa ni Alice na bukid pa dunong iniinom ng Count ang alak makikita daw sa mukha ni Allen ang pag-aantay ng may mangyayari. Pero may bigla siyang naalala at hindi pa daw ito ang oras ng pag-iisip ng malalim dahil kailangan niyang pagtuunan ng pansin ang unang prinsipe dahil hindi nito dapat gamitin ng sobrang ang kanyang katawan. Kaya nilingan na ni Alice sina Jenner at sinabihang mauna na siyang bumaba. Habang bumababa si Alice nag-alala ito sa prinsipe dahil kung sakaling may masamang mangyari dito at sana matapos ang kanilang sparring ng maayos. Pero si Allen naman ay napaisip na kung bakit napasok siya sa katawan ng isang binatang walang maayos na relasyon sa kanyang sariling pamilya. Kaya tinanong na niya ang Holy Emperor sa kanyang isipan na kung bakit pinahintulutan nito ang isang pasyente na makikipaglaban sa kanya at ang taong ito ay hindi nakakapagtakang mamamatay habang naglalakad. Kaya nilingan na ni Allen ang kinatatayuan ng Holy Emperor at ng Archbishop at napaisip na hindi niya alam ang kanilang mga inaasahan at ang Holy Emperor ay hindi iniisip ang paghinto ng laban. At ang Archbishop naman ay nag-alala lamang sa kanyang kapatid at hindi man lang tinignan ang kanyang panig.
Nagsalita naman ang Archbishop na para sa kaligtasan pinagbabawal ang paggamit ng holy power sa magaganap na sparring. Hindi lang iyon sa kaligtasan ng unang prinsipe na hindi kayang tanggapin ang holy power kundi makikita din nila dito na kung totoo bang natalo ni Allen ang isang parent vampire at hindi lang ito aasa sa kanyang holy power. Dagdag pa ng matanda na makikita din nila kung gaano nakahusay si Allen sa kanyang martial arts at sa mga narinig si Allen ay nadismayang iniisip na ang tanging ginagamit lang niya ay holy power. At lalong-lalo na hindi pa siya marunong gumamit ng espada kaya mukhang tapos na daw siya nito. Ang pinakamalas pa na pagkakataon ay wala ang dalawang tao na tanging sumusuporta at pumoprotekta sa kanya. Bigla namang hinigpitan ni Allen ang kanyang paghawak sa kanyang kahit na espada. Agad naman itong napansin ni Luan at napatanong na kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Allen. Sabay naging seryoso na ang mukha ni Allen ay pumosisyon na parang handa ng makipaglaban at si Luan naman ay napasabing na pagdesisyonan na ba daw nito na maging seryoso. Kaya naging masaya naman si Luan at sinabi sa Holy Emperor na simulan na daw nito ang kanilang sparring dahil handa na sila. At makikita naman na handang-handa na ang dalawang panig sa magaganap na sparring. Kaya sinabi ng Holy Emperor na kahit anong mangyari wag daw kalimutan ng dalawa ang respeto bilang isang magkapatid. Kasunod nun tinaas na din ng Holy Emperor ang kanyang kamay. At binaba sabay sabing simulan na ang kanilang laban. Agad naman na sumugod si Allen kay Luan na ikinabigla naman nito. Kaya winasiwas naman ni Luan ang kanyang espadang kahoy pero nailagan naman ito ni Allen. Si Allen naman ay umatake na sa kanyang kuya. At mabilis itong tumungo kay Luan kaya hinanda na ni Luan ang kanyang sarili sa paparating na laban. Pero biglang iniba ni Allen ang paghawak sa kanyang espadang kahoy. Naghahanda na din sana si Luan para sa kanyang pag-atake pero biglang limuhad si Allen at sinabing susuko na siya. Sa mga narinig napahinto naman si Luan. Pati ang Holy Emperor at ang Archbishop na nanunood ay nabigla sa ginawa ni Allen. Si Allen naman ay binitawan na ang kanyang espada binanggit ang kanyang pangalan. At nagpapahayag ng pagsuko niya sa laban kay Luan Falls dahil takot siyang mamatay sa mga kamay nito. At narinig ito ng mga tao sa silid at pati sila ay nadismaya dito. Ang Holy Emperor naman ay napahawak na lang sa kanyang ulo ng tahimik. Pero naisip niya na sumuko lang ba daw si Allen para iwasan ang laban o iniwasan lang niya ito dahil nag-alala siya sa kalagayan ni Luan. Pero kahit ano paman sa dalawang iyon napasabi na lang ang Holy Emperor na isang paring angal na bastardo si Allen. Pero si Allen naman ay sumagot diba sabi daw ng Holy Emperor na dapat nilang respetuhin ang dalawa bilang magkapatid pero si Luan naman na narinig ang salitang iyon ay nanginginig na sa galit. Kaya intake na niya si Allen at minura ito pero nailagan naman ito ni Allen at nagulat sa aksyon ng kanyang kuya. Kaya nagtataka itong tinawag si Luan pero si Luan ay galit dahil hindi lamang ang kanyang katulong ang binastos ni Allen dahil pati din siya ay mababa ang tingin nito dahil isa na siyang kalahating bangkay. Kaya sinabi pa ni Luan na ang insulto nito ay ginawa pa daw nito sa direkta sa kanya. Kay intake na niya si Allen at minura ito ng maraming beses pero si Allen naman ay umilag at sinabing aalahanan daw ni Luan ang kanyang dignidad. Subalit si Luan ay labis na nagalit ay sinabing kalimutan na daw nila ang dignidad dahil hindi niya matanggap ang ginawa ni Allen at kasabay nun may lumabas na asul na aura sa katawan ni Luan. Agad naman itong napansin ni Allen at napaisip na ginamit na niya ang holy power nito at kung nataman si Allen dito at paniguradong sasabog ang kanyang katawan kaya dapat niya itong sanggain. Kaya sa mga pangyayari napaisip na si Allen na hindi pa ba sila pipigilan ng Holy Emperor. Kaya napamura na lang si Allen sa kanyang isipan na sa huli kailangan niyang ilabas ang bagay na ito. Nagpalabas ng pala si Allen na ginawa niyang pangsangga sa atake ni Luan kaya nagulat naman ang mga healer na nakakita dito. At ang mga tao ay nagulat din dahil saan ba daw nanggaling ang pala na pinanzanga ni Allen. Napasabi naman ng isang healer na hindi niya alam na marunong pala gumamit si Allen ng subspecial magic pero agad naman siyang sinabihan ng kanyang kasama na hindi ito magic dahil wala siya naramdaman na pagdaloy ng mana. Kaya sinabi niya na ito ay isang divine aura at si Allen at Luan naman ay patuloy pa rin sa kanilang labanan. Kaya si Allen na patuloy na dumpensa ay napatanong na lang sa kanyang sarili na paano kaya nakakatagal ang kanyang kapatid sa pakikipaglaban gamit ang katawan na ito at magiging delikado ito kung hindi nila matapos ang laban. Pero agad naman nananlaki ang mata ni Allen sa kanyang nakita sa isang sulok.
At nakita niya dito ang hangal na Count Pamor. Habang tinignan ito ni Allen nakita niya na masaya ito sa nasaksihan niyang labanan. Kaya si Allen naman ay nandilim na ang paningin dito. Kaya hinigpitan na niya ang paghawak sa kanyang palaat. Naisip na plano pala ito ng hangal na iyon. Dagdag pa ni Allen na hindi niya hayaang mangyari ito at maging malinaw ang lahat kung ang vampirang iyon ay mamamatay. Kaya nilakasan na niya ang kanyang atake at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Naghanda pa ng atake si Allen na ikinabigla naman ni Luan. At si Allen naman ay nag-alalang sinabing tanggapin muna daw ito ni Luan. Kaya buong tinanggap ni Luan ang atake ni Allen at nagawa niya itong mapatapon. Sabay sinabing sisiguraduhin niyang maghiganti sa mga kalaban nito. Napasukan naman ng dugo si Luan sa ginawang atake ni Allen habang ito ay tumilapon. At ang mga tao naman ay nag-alala dito at nabigla sa ginawa ni Allen. Kaya nag-alalang tinawag ng mga tao si Luan at si Allen naman ay mukhang may gagawin pang isang bagay dahil ginamit niya ang kanyang holy power. Sabay tinapon niya ang kanyang pala at pinalitan ng baril sabay sabing sa tingin niya marami pa daw ang mga kalabang ni Luan sa loob ng palasyo at ang mga tao naman ay nagulat sa biglaang paglitaw ng isa pang bagay sa kamay ni Allen. Laking katanungan sa kanila na kung ang baril ba daw na iyon ay galing sa kanyang divine aura pero si Allen ay sinimulan na ang pagtutok sa kanyang baril. At sa nakita ng lahat napasabi na ang Archbishop sa Holy Emperor na kailangan na niyang pigilan si Allen dahil kahit isa itong baril na hindi kayang patayin ang isang individual ngunit delikado pa rin ito sa ganyang distansya. Si Allen naman ay sinimulan na ang pagdadasal para sa kanyang pag-atake at makikita sa paligid ang asul na liwanag na nagmula dito at si Luan naman ay hindi na gumulan sa kanyang pwesto. Pero si Allen ay iniisip na wag daw na mag-alala ang Archbishop dahil ang kanyang tutok ay hindi kay Luan, kundi sa hangal na Count na iyon. Mabilis naman na tumama ang atake ni Allen na nagawa pa nitong masapol sa muka ang Count. Kaya ang mga taong katabi nito ay labis na nagulat sa pangyayari. Pero si Allen naman ay nadismaya dahil nakapagdasal lamang siya ng kaunti at ang kinalabasan ay kaunti rin ang lumabas na kapangyarihan. Kaya uulitin na sana niya kaso sinabi ng mga tao na ang ikapitong prinsipe ay parang nababaliw na. Kaya agad na inutos ng Holy Emperor na pigilan ang ikapitong prinsipe na agad naman na sinunod nito. Kaya hinarang na si Allen ng mga Holy Knights na ikinagulat naman nito. Sabay na sinabi na nasa kalagitnaan parent sila ng sparring pero hindi ito pinakinggan ng mga Holy Knights at dinakiyo na si Allen at sa isip-isip niya na kailangan pa niyang umatake ng isang beses. At sigurado siyang mapapatay niya ang hangal na iyon sa isang pag-atake pa. Habang si Luan naman ay tahimik na inaalala ang lahat na nagawa ni Allen. Kaya nilapitan na siya ng Holy Emperor at sinabing may mali ba sa mga pangyayari. Sabi pa ng Emperor na alam niya na apareho sila ng iniisip ni Luan. Sumagot naman si Luan ng pagsang-ayon at naalala niya ang sinabi ni Harmon sa kanya noong nakaraang araw. Na si Allen daw ay sinadyang magpakahangal sa kanilang harapan para ito ay mapatapon para ipaghiganti ang kanilang ina. Subalit sa nakita niyang mga abilidad ni Allen ngayon ay kumbinsido na siya sa mga sinabi ni Harmon sa kanya. Kaya napagtanto niya na kailangan niyang siguraduhin na si Allen ay magiging susunod na Holy Emperor. Sabay limuhad ito sa harapan ng Holy Emperor. At sinabing sa nakikita daw nito na matatawag na siyang isang patay. At kailangan niyang gagawin ang lahat para malabanan ang sumpa sa kanyang katawan ngunit mukhang nakaabot na siya sa kanyang limitasyon. Kaya sa mga maharlika na tinuwanan ang kanilang ina at tinawag na mababang tao. Kailangan niyang siguraduhin na si Allen ang magiging susunod na Holy Emperor. Dahil ang balasubas na iyon ay may balak na patayin si Count Pamor. Dagdag pa ni Luan na kung may balak daw si Allen. Napahiyain siya sa kanya dapat ang tutok ng baril nito pero si Allen ay parang sabik na patunbahin ang hangal na Count at kahit hindi niya alam ang tunay na rason. Pero sinabi naman ng Archbishop na kailangan na daw na magpagaling ni Luan at sumagot naman ng Holy Emperor na pag-usapan na lang nila ang iba mamaya. Pero napatanong bigla ang Holy Emperor na kung saan si Harmon kaya sumagot naman si Alice na lumabas ito bago magsimula ang laban kanina. At hindi pa dito bumalik kaya sa mga narinig na sagot tahimik naman na nagtaka ang Holy Emperor dito. Kaya tinanong din niya kung saan ang hangal na Count sumagot naman ang Archbishop na pumunta ito sa kanyang silid at nagpagaling. Bigla naman na sinabi ng Holy Emperor na ipatawag ito para kausapin niya pero nagtaka naman ang Archbishop dito.
Kaya tinanong na niya dito kung ano ang kailangan niya sa isang pasyente. Sinagot naman ito ng Holy Emperor na hindi naman ito masyadong napuruhan sa ginawa ni Allen kaya personal na niya itong gamutin. Kasabay nun hindi naman mapakali ang kamay ng Holy Emperor. Sabay malamig na tinanong na kailangan pa ba niyang sabuyan ng Holy Power ang bungo nito. At hindi pa ba daw maaga para biyakin ang bungo nito at sa mga narinig ng ngamba naman sina Alice at ang Archbishop. Kaya sinabi na lang ng Archbishop na hindi niya alam ang tinutukoy ng Holy Emperor. Lipat naman kay Allen na nagsisisigaw na napunta na naman siya sa kulungan. At sa isip-isip niya na napuruhan niya lamang ang hangal at siya ay napunta sa mahirap na sitwasyon, at paano kung magpunta ito sa kung saan at pumatay ng iba pang katulong kaya napapikit na lang si Allen dito. Dagdag pa niyang pag-iisip na tahimik ang palasyo kaya napatanong na siya kung hindi ba nagtagumpay sina Harmon at Charlotte sa kanilang gawain. Kaya hindi naman siya nagtataka dahil sa pagkakita niya sa hangal na Count na madali lang ang pag-ikot-ikot sa palasyo. At alam niyang may alas itong tinatago pero para sa kanila ang Holy Palace ay ang sentro ng kampo ng kanilang kalaban. At mukhang may kasanayan silang makaligtas sa kahit anumang sitwasyon. At kahit yon ang kaso mahirap pa rin para kay Harmon ang manakit sa kanila dahil sa kanyang posisyon. Ang mga vampira na nagpapanggap na mga maharlika ay ginamit ang kanilang kapangyarihan at pinalibutan nila ang kanilang sarili ng mga personal na kabalyero para mapatagal ang paghuli. At sa pagkakataong ito kung ang banquet ay matatapos ang mga vampira ay tatakas mula sa mga tao. At kasabay nun makakasuhan siya ng tangkang pagpatay sa hangal na Count. Kaya napamura na si Allen sa kanyang isipan na hindi dapat mangyayari ang bagay na iyon pero may lumapit naman na nagtatanong na gumagawa parent si Allen ng gulo kahit nandito ito sa kulungan. Nil-inggan naman ito ni Allen at nakilala niya ang taong nagsasalita. Kaya tinawag niya ito ng ikatlong prinsipe pero hindi naman natuwa ang isa pang hangal dito dahil hindi siya tinawag ni Allen na Big Brother. Kaya sinabi ng hangal na nakita niya ang kanilang sparring at bilang malapit na kapatid hindi sila dapat mag-away ng ganun pero si Allen naman ay sumagot bakit daw mukhang masaya pa ang hangal dito. Sumagot din naman ito na dahil maganda lamang ang kanyang mood ngayon pero si Allen naman ay napaisip na sigurado siyang naging masaya ito dahil nawalan na ito ng isang kalabang sa posisyon. Pero may biglang napagtanto si Allen na ang hangal na ito ay isa din palang prinsipe kaya may karapatan itong palayasin siya sa lugar na ito. Kaya tinanong na niya ito na pwede ba siyang palayain ito dito sumagot naman ang hangal na bakit naman niya gagawin ang bagay na iyon at paano kung mapag-alitan siya ng Holy Emperor dito. Pero si Allen naman ay tinanong na nasa malubhang kalagayan na ba ang ikaunang prinsipe ngayon. Dagdag pa ni Allen na kung may utang ka sa isang tao ay dapat bayaran ito kaagad kaya kailangan niyang puntahan ang unang prinsipe at tinanong niya na di ba alam naman ng ikatlong prinsipe ang kanyang ugali. At ang prinsipe naman ay kumbinsido naman sa mungkahi ni Allen kaya napangiti naman ito. Si Allen naman ay nangangakong kung hayaan siyang makalabas sa lugar na ito. Sisiguraduhin niyang ang hangal ay makakakita ng napaka-interesadong bagay mamaya. Nagpapatuloy ang kwento kay Allen na napasabi na hindi niya inaakalang ganun pala ang pagkasuklam ng ikatlong prinsipe sa unang prinsipe. At bukod pa dun hindi pa siya pinalaya sa kulungan kundi pinapunta pa siya sa lalagyan ng mga armas ng palasyo. At balik sa nakaraan noong pinalabas na si Allen ng hangal sabay tinuro dito ang papuntang armory at dalhan niya daw ng magandang pagbati ang unang prinsipe. Balik sa kasalukuyan napatanong na si Allen sa kanyang sarili na nakalaya na siya pero saan siya pupunta ngayon dahil walang kahit isa ang tutulong sa kanya sa loob ng palasyo bukod kay Harmon at Charlotte pero wala sila dito. At higit sa lahat sigurado na siyang alam na ng mga vampira na nalaman na niya ang tinatago nila kaya napag-isipan ni Allen na kailangan na niyang gumamit ng kapangyarihan. Ang unang prinsipe na may kakayahang pasunurin ang isang hukbo ng mga Holy Knights at nagagamit niya ito ng libre. Kaya kailangan niya munang hiramin ang taong may kakayahan at handang pasunurin ang lahat at si Allen naman ay gagawa ng sarili niyang paglinis sabay ginamit ang skill niya. Kasabay nun lumabas ang mga undead na summon ni Allen at tinawag itong Dead Spirit Soldier at sinabihan pa niya ito na sila lamang ang makakatulong sa kanya para buksan ang pinto. Subalit sinabihan ito ni Allen na bago ang kanilang pagsugod kailangan muna nitong takpan ang kanilang mga muka at magsuot ng baluti. Kaya nagbihis na ang mga summon ni Allen at may isa pang nag-flex sa kanyang suot.
Pero si Allen ay inaalala ang kanyang mga nagawa at napasabi na sa una plano niyang gagalaw ng tahimik pero ang mga kumag na vampira na iyon ay pilit na hinamon siya. Ngunit ang unang prinsipe ay hindi man lang nakaintindi sa kanyang pinapahayag at habang si Allen ay inaalala iyon natapos naman ang kanyang mga summon sa pagsuot ng kalasag at naghanda sa utos ni Allen. Kaya agad nang hinawakan ang pinto ni Allen. Sabay binuksan ito at sinabi sa kanyang mga summon na ang gagawin nila sa ngayon ay pumunta sa silid ng unang prinsipe. At sa pasilyo naman patungo sa silid ng unang prinsipe ay nagulat ang mga Holy Knights at mga katulong dahil ano ba daw ang nangyari sa mga Holy Knights na ito. Pero si Allen naman ay inutos na kailangan nilang gumawa ng mukbang drama na isang Korean na genre na mahirap maintindihan kung wala kang common sense. Pero ang mga Holy Knights naman ay napasigaw na naglunsad ng pagre-rebel ang ikapitong prinsipe. Kaya sumugod na ang mga summon ni Allen at mariin niyang sinabi na wag itong papatay ng kahit sino sa loob ng silid at bigyan lamang siya ng daan patungo sa silid. Ang mga tunay na Holy Knights naman ay nagtawag ng mga iba pang kasapi nila para labanan ang mga summon ni Allen. Dahil papunta ito sa silid ng unang prinsipe at kasunod nun nagsalpukan na ang mga espada ng Holy Knights at ng mga summon ni Allen. At makikita sa buong paligid ang labanan ng dalawang panig pero nagulat naman ang Holy Knight sa boses ng undead summon ni Allen. Pero habang iyon ay magaganap na pangiti naman si Allen at pinuri ang kanyang mga summon. Kaya nakita naman ito ng mga Holy Knights na patungo sa silid. Agad namang binuksan ni Allen ang silid at habang nasa kalagitnaan ng pagpapagaling nagulat ang mga healer sa pagpasok niya. Kaya agad na inutos ni Allen na harangan ang pintuan pero sumigaw ang healer na nasa kalagitnaan pa sila ng pagpapagaling sa unang prinsipe. Agad naman na pinalabas ng mga summon ni Allen ang mga healer at nagmamakaawa pa ito na wag itong gawin sa kanila ni Allen. Pero si Allen naman ay hindi nakinig at agad din na isinara ang pinto. At tahimik na pinakinggan ang sigaw ng mga healer sa labas hanggang sa mava ito. Kaya tinanong na ni Luan ang kanyang kapatid na ano ba daw ang ginagawa nito. Nilingan naman ito ni Allen at sinabing, wala din naman siyang planong gawin ang bagay na ito kung hinayaan lang siya nito noon. Kaya sinabi ni Allen na dahil kay Luan ang pagtugis nila sa vampira ay naantala sumagot naman ng patano bang si Luan na ang ibig sabihin ba ni Allen ay ang patungkol kay Count Palmer. At sa mga narinig nagtaka naman si Allen dito pero pinaliwanag naman ni Luan na nalaman niya lang ito dahil sa mga ginagawa ni Allen. Ngunit ayon kay Luan si Allen ay mali dahil nakumpirma na iyon ng mga pari at lumabas na hindi vampira ang Count kaya natanong na ni Allen na sigurado ba silang maigi itong nasuri dahil ang mga bastardong iyon ay magbalat ng katulad ng isang tao. Labis naman na nagulat si Luan sa katotohanan na kanyang nalaman at pinaliwanag pa ni Allen na malabong malaman ang pagkakaiba kung hindi nila sasabuyan ng holy water ang bungo nito. Kaya tinanong na niya si Luan na sa tingin ba daw nito malaman ng mga ordinaryong pari ang mga vampira at sinabi pa ni Allen na samantalang sila ay naging comfortably sa palasyo hindi nila alam na parang bahal na pala ang dami ng mga hangal na yon. Sinabi naman ni Luan kay Allen na bakit hindi niya siya sinabihan na vampira pala ang hangal na iyon sumagot naman si Allen na maniniwala ba daw ito kung sasabihin niya. Tumayo naman si Luan sa kanyang kinahihigaan at sinabing kung pinakita lang daw ni Allen ang kanyang tunay na pagkatao sa una pa lang. At kung magsasabi lang siya ng totoo maniniwala pa sila dito at sa mga narinig hindi naman kumbinsido si Allen dito. Lumiwamag naman ang kamay ni Allen at sabay sabi niya na kung gusto niyang magsasabi siya ng totoo ay hindi na niya gusto ang masali sa kaguluhan ng pamilyang ito at sa mga hangal na vampira. Kasunod nun nilabas ni Allen ang bungo ni Amon at sinabing mukhang huli na ang lahat dahil masali na siya sa kaguluhan. Nagtaka naman si Luan sa kilos ni Allen at sinabi ni Allen na sa ngayon ito lang muna ang gagawin niya. Kaya inatake niya si Luan at sinabihang bayaran nito ang pagpupursage niya. Gamit ang buhay nito at sa ginawa ni Allen hindi na lang nakagalaw si Luan at hinayaan na lang na mapunta sa kanya ang atake. Lipat sa labas ng silid galit na sinabi ni Rafael na anong kaguluhan ito at sumagot naman ang Holy Knight na ang ikapitong prinsipe ay nagdala ng hukbo sa silid ng unang prinsipe. Nadabi naman ni Rafael na kakaupo lang niya sa kanyang upuan at hindi nila magawang pigilan ito mga kaawa-awang mga bastardo. Kaya inatake niya ang isang summon ni Allen ang malakas. At natanggal niya ang helmet nito at laking gulat ng matanda sa kanyang nakita. At napaisip siya na ito ba ay isang patay na katawan.
Kaya laking tanong niya sa kanyang sarili na ang hukbo ba na dinala ng ikapitong prinsipe ay mga patay na katawan at nagawa ba daw nitong lokohin sila sa pagiging necromancer nito. Ngunit habang tinignan ito ni Rafael may napansin siya dito. Ang napansin niya ay ang purong holy power nito ay magkatulad sa holy power ng isang Holy Knights. Kaya napapaisip na si Rafael na ang nilalang na sumalungat sa batas ng mundo at kahit ang magic ay imposible ito kaya laking tanong sa kanyang isipan na kung anong kababalaghan ba ang ginawa ng ikapitong prinsipe. Pero inutusan niya ang mga Holy Knights na kontrolin ang hallway at sisiguraduhin na walang kahit isa sa mga sundalo ni Allen ang makakalabas. Kaya napaisip si Rafael na kailangan niya munang iligtas si Luan bago ihayag ang mga sundalo. Kasunod nun inaatake na ng matanda ang natitirang summon ni Allen. At wala itong nagawa sa atake ng matanda. Sa isip-isip pa ng matanda na kailangan din niyang malaman ang tunay na nagkokontrol ng mga ito pero sa likod ng pintuan biglang lumiwamag ng malakas. At kasunod nun biglang kumilos ng kakaiba ang mga summon na ipinagtaka naman ng matanda. Kaya napatanong na lang siya na, anong nangyayari? Ang mga summon ay biglang gumalaw ng kakaiba at napatanong naman ang matanda dito na kung ano ba ang ibig sabihin nito. Kaya agad na binuksan ni Rafael ang pintuan sa silid ni Luan. At sa kanyang nakita labis ang kanyang pagkagulat dito. Dahil sa naabutan niya ay nakita niyang sinaksak ni Allen si Luan sa dibdib gamit ang pala nito. Si Allen naman ay sinabing nakabayad na si Luan sa pamamagitan nito. Kaya ngayon mabuhay itong muli. Si Luan naman ay malalim na nag-iisip patungkol sa mga kakaibang bagay galing sa hangal na count dahil ito ay nag-uulat lamang sa mga masamang pag-ugali ni Allen habang siya ay may sakit. Sabi pa nito na si Allen ay palaging nagsasabing siya daw ay anak ng mabababang klase ng tao at ininsulto pa daw nito ang kanilang ina. At nung ito ay lumapit sa kanya patungkol sa mga nangyari sa banquet hall ngunit ang rason kung bakit hindi niya ito pinagdudahan ay dahil kasama na niya ito nung bata pa siya at siya lang din ang mag-isang naglilingkod kahit patay na ang kanilang ina. Sa lahat ng iyon hindi niya alam na isa pala itong vampira. Kaya napapasabi na lang si Luan sa kanyang sarili na naging tanga siya. Kaya naintindihan niya na may balak si Allen na patayin siya. Balik ang pangyayari sa realidad habang nakatusok ang pala ni Allen sa dibdib ni Luan. Lumabas naman ang kaluluwa nito na pahiwatig na patay na talaga si Luan. Ngunit sa hindi inaasahan biglang hinawakan ni Allen ang kaluluwa nito. At nakikiusap pero ang kaluluwa ni Luan ay nagtaka sa paghawak ni Allen. Habang hawak ang pala sinabi ni Allen na siya ang Legion. At ang successor ni Gaia kasabay nun lumabas ang malakas na holy power ni Allen. At ang kaluluwa ni Luan ay labis na nagulat dito. Kasunod nun napunta ito pabalik sa katawan ni Luan at bahagya siyang napangiwi. Sabay na milipit sa kanyang higaan habang may maraming dugo sa gilid nito. Ang lahat ng pangyayaring iyon ay nasaksihan ni Rafael at ng dalawang Holy Knights at si Allen naman ay labis na hinihingal sa kanyang ginagawa. Balik kay Luan na unti-unting natanggal ang benda sa katawan at napasabing ang kanyang katawan ay hindi na sumasakit at mas madali nang huminga ngayon. Sa mga narinig na pangiti naman si Allen dahil sa matagumpay ang kanyang ginagawa. Kaya tinanong na niya si Luan na ano ang pakiramdam ng mabuhay muli hindi naman ito sinagot ni Luan at sinabi lang na pati ang kanyang balat ay bumalik na. Dagdag pa niya na pati ang kanyang mga buto ay maayos na din at higit sa lahat ang sumpa na nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras ay nawala na. Kaya agad na tumayo si Luan ng hubot-hubad at napapasabing ito ay isang himala. At si Allen naman ay napapapikit na lang sa harapan dahil hindi niya may sakmura ang nakita. Lipat ang tagpo sa isang alaala na sinabi ni Allen na gumamit siya ng maraming holy power para lang buhayin muli si Luan. At ibibigay niya ang karagdagang impormasyon mamaya kaya hanapin muna nito si Luan at makikita naman si Luan na nagbihis na at papalabas ng silid. Balik nung nasa loob pa sila ng silid sinabi ni Allen na gusto niyang si Luan ang magpapatuloy ng kanyang nasimulan dahil sa totoo nito madali lang iyon para kay Luan ang gawain pero si Luan naman ay nagtanong kung ano ang ipapagawa ni Allen. Sa kasalukuyan napangiti na lang si Luan dahil sa cute na bastardo niyang kapatid at sa isip niya na siya na muna ang gagawa sa gusto nito. Sa pagkakataong ito ay hindi niya hahayaan na magkamali siya at makikita naman si Harmon at Charlotte sa harap ng isang malaking pinto na mukhang may kailangan sa loob pero sinabi naman ng kabalyero na hindi daw sila maaaring pumasok. Pinaliwanag naman ni Harmon sa kabalyero ang kanyang kailangan sa marking ngunit sa likod ni Harmon ay may isang kamay ang humawak sa kanyang balikat.
Sinabi ng tauhan sa likod na ang kaibigang ito ay nakikinig lang sa kanya kaya nagtaka na si Harmon sa taong nasa likod niya kaya napatanong na lang siya kung sino ito. Subalit agad niya namang napagtanto kung sino ang taong ito kaya labis na lang ang gulat sa kanyang muka. At ito pala si Luan ang unang prinsipe. Kaya napayuko na lang ang kabalyero at si Harmon ay napatanong na paano nawala ang sumpa nito sa katawan ngunit ang sagot naman ni Luan ay mamaya na lang daw niya sasabihin ang mga detalye at ibigay na lang nito ang listahan. Pero kinumpirma naman ni Harmon ang patungkol sa listahan kaya sinabi naman ni Luan na si Allen ang personal na humingi sa kanya ng tulong wag itong mag-alala. Dagdag pa ni Luan na ang himalang nangyayari sa kanyang katawan ay ang ebidensya kaya napatahimik na lang sina Harmon at Charlotte at nagkatitigan. Agad naman na binigay ni Harmon ang listahan at sa pagkakita pa lang ni Luan dito ay nagulat siya sa daming mga hangal sa listahan. Sabi ni Harmon na may mga vampira pa na nanggaling sa ibang bansa at sabi pa ni Harmon na ang kanyang autoridad ay hindi nakaabot ng malayo at ang magagawa lang niya ay i-restrain sila. Pagkatapos sasabihin ni Harmon ang lahat ng iyon humingi naman siya ng tawad kay Luan pero si Luan naman ay nagsasabing hindi na ito dapat panggawin ni Harmon dahil ginawa niya lang ang mararapat. At nagpasalamat pa si Luan dito dahil ang malaking pagtutugis ay magiging madali na. Dagdag pa niya na matagal-tagal na rin nung huli niyang nagamit ang kanyang kapangyarihan at kasunod may mga sandata na katulad ng dala-dala ni kamatayan. Lumabas naman sa likod ni Luan ang mga armadong mga sundalo na may pulang balabal at nagsalita ito sumusunod lamang sila sa utos ng unang prinsipe na si Luan na Falls. Ang mga sundalo pa lang ito ay tinatawag na Order of the Crimson Cross. Ang Crimson Cross, sa pagkaalala ni Harmon dito ay sila ang mga sundalong sinanay sa pagdetect ng mga katiwalian. At tanging ang unang prinsipe lamang ang makakapag-utos sa kanila at dito lang din sila sumusunod higit pa doon sila rin ay nabibilang sa mga top 5 na mga hukbo sa buong kaharian. Hinarap na ni Luan ang kanyang hukbo at nagpasalamat siya na dumating agad ito sa kunting tawag lang at mukhang handa na daw ang mga ito dahil matagal-tagal na silang hindi nakapaglipol. Pinakita naman ni Luan ang listahan ng mga vampira at sinabing ito ang mga pangalan ng mga hangal na dinungisan ang kaharian at USA dito ang pumatay sa kanyang ina. Dinagdag pa ni Luan na buksan nila ang dibdib nito at kunin ang mga ulo para suriin. Pagkatapos nun buksan nila ang bungo ng mga ito at suriin kung may daloy ba ng mahika sa utak nito. Higit sa lahat pahirapan nila ang mga ito at ipakita sa mga ito na kung gaano kasakit ang pagkawala ng peke nilang buhay. Sabay sabi na ito ay isang pagtutugis ng mga vampira. Kasunod ng mga sinasabi ni Luan lumipat ang tagpo sa isang silid na may biglang tumilapon sa loob nito. Ang mga tao sa loob ay nagulat at napapasabing sino ang may malakas na loob na atakihin ang kabalyero ng maharlikang pamilya. Dagdag pa ng isang tao na sa tingin daw ng mga ito ay mapapatawad nila ang may gawas nito pero hindi pa siya tapos sa kanyang salita agad na siyang pinugutan ng ulo. Pagkatapos nun agad na kinuha ng mga Crimson Cross ang ulo ng naputol na ulo. Habang pinagmasdan ito napansin niya na may daloy ng mahika sa ilalim ng balat nito. Kaya agad niyang sinabihan ng kanyang kasamahan na kumpirmadong ang nasa listahan ay mga vampira narinig naman ito ng mga tao sa loob ng silid kaya nagulat sila. Pero hindi sila tao dahil inutos ng pinuno na patayin ang lahat ng nasa loob. Nagmamakaawa naman ang hangal pero walang pakialam ang Crimson Cross dito. Nagpapatuloy ang kaguluhan sa loob at sinabi pa ng mga hangal na sila ay tunay na tao pero may nagsasabi na paano nila nalaman ang kanilang pagkatao. Habang nasa labas sina Harmon, Charlotte at Luan pumunta naman ang iba pang Crimson Cross sa labas at sinabing patayin din ang nasa labas na ng palasyo. Kaya si Harmon ay napapasabi na lang sa kanyang isipan na wala silang pakialam sa lahat maliban sa pagpatay ng nasa listahan. Lumapit naman si Harmon kay Luan at sinabi na si Count Palmer ay hindi nila makita kaya hanapin nila ito. Sumagot naman si Luan na wag itong mag-alala patungkol sa hangal na iyon. Ngumiti naman na dinagdag ni Luan na pinatawag ito sa lugar na mas delikado pa dito. Habang makikita ang maraming bangkay ng vampira sa sahig at sinabi pa ni Luan na sigurado siyang may nakita na silang mali sa kanya. Lipat sa hangal na Count na tinanong kung bakit hindi ito sumagot sa kanya. Ito pala ang Holy Emperor na pinasagot si Count Palmer sa kanyang tanong. At mahigpit ang kapit ng Holy Emperor sa kanyang upuan, at inulit ang tanong na ito ba isang vampira.